Amen. So, ito naman, dadako naman po tayo sa ika-apat na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, no? So, ito ay matatagpuan sa Matthew 27, verse 46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So, na-imagine nyo yung sakit na nararamdaman niya dyan na kung tutuusin, bago pa siya ipako sa krus, yung palang yung nag-pray siya bago siya nagpahuli na parang yun na yung sign para sa kanya na, anak, ito na. Ito na yung hour na kailangan mo na talagang gampanan yung dapat mong gawin. So yung kaba na yun, di ba? Kasi kahit sabihin natin na anak siya ng Panginoon, isa siyang Panginoon, isa siyang Diyos. Katawang tao siya eh. Human flesh yun. So lahat ng sakit na yon, lahat ng hagupit sa kanya, naramdaman niya yon. Kaya bilang in a human flesh, nagawa niyang sabihin yon na, my God, why have you forsaken me? Ito nga yung verse na to, yung sinabi na to ng Panginoong Hesukristo. Kumbaga, inilalapit siya doon sa Psalm 22 verse 1 yung sinabi din ni David doon na, ganun din yung sinabi niya na, my God, why have you forsaken me? So parang ito yung prophecy ng Psalm 22 verse 1 doon. But then yun nga, dahil hindi tinotolerate ng ating Panginoong Diyos Ama ang kasalanan at tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo yung pag-ako ng kasalanan ng buong human race. Kinailangan niya na, kumbaga, turn his face away from Jesus para magampanan niya yung kailangan niyang gawin para makumpleto yung pagkakasave niya para sa atin. So, tayo na narito ngayon, naisip, napakaswerte talaga natin, no? Kahit na minsan, ikumpara man natin yung mga sarili natin nung panahon na yun ni Jesus Christ, yung buhay ng mga tao, na lahat napaka-basic. Walang gripo, walang oven, walang aircon, walang sasakyan. Diba? Pero kinakaya naman nila yon. Tapos misali lang kay Jesus Christ na lahat yon tinanggap niya na, hindi naman siyang may kasalanan na yun. Dahil lang sa pagmamahal niya sa atin. Tayo pa kaya, na ngayon nandito na tayo modern, nasa Winnipeg, nasa Canada na tayo, spoiled na spoiled lahat, nasa drive-thru, mag-withdraw ka ng pera, nasa sasakyan ka lang, hindi ka na bababa para pumirma. But yet, pag may dumating sa atin na pagsubok, yung napakadali na parang mag-give up, yung bumitaw sa kanya, at luckily naman, yung merong panandaliang pagkalimot, no? Pero, dahil sa swerte din natin na hindi tayo binibitawan ng Panginoon, meron siyang gagamitin ng mga kapatid natin, mga tao na sa paligid natin na patuloy na magpapaalala sa atin na hindi ganun kabigat ang buhay. Laging may pag-asa. Amen. Laging may kaginhawahan. Na sa kabila ng lahat ng mga paghihirap na nararanasan natin na wala sa kalungkingan ng inabot ng ating Panginoong Hesukristo, walang-wala yun. Kaya, ano ba ang dapat nating ikatakot? Ano ang dapat nating ikabahala? Kahit ako mismo sa sarili ko, lagi akong sinasabihan ni Brother Mike na pagka, nakakatakot naman to. Parang hindi ko na yata to kayang malampasan. Bakit? Wala ka bang Diyos? Diba? Yun lang yun na so praise God for Him, thank God for Him na nagpapaalala ng ganun. Kasi kahit ako medyo napapalihis din ako ng ganun. But yet, bilang tao, ganun nga, no? Pero salamat sa Panginoon, meron talaga siyang ginagamit. Nandiyan pa rin yung liwanag sa ating buhay, sa bawat isa. Napakaraming dahilan. Ipahalin mo lang yung paningin mo. Kung dito hindi maganda yung view, tumingin ka medyo dito gitna, parang hindi pa rin, medyo dito sa kabilang side na to. Sigurado, meron kang makikita na magbibigay sa'yo ng pag-asa at katatagan sa ating buhay na naging simbolo ng ginawa sa atin para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.